May tuturing daw pong vote of confidence sa kinabukasan ng bansa ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income status. Ayon niya kay Pangulong Marcos Jr., Itinagalak po ni Junior na kinilangan na po bilang upper middle income nation ang Pilipinas matapos nga ang halos 4 na dekada bilang lower middle income country. Patunay daw ito na nagiging epektibo ang mga polisiyang pang-ekonomiya na isinusulong ng Marcos administration. Dagdag pa ng Pangulong Junior, pari daw hong mas maraming maeenganyong mamuhunan sa Pilipinas. Bagay na maaring magbunga daw ng mas maraming oportunidad at trabaho para nga sa mga Pilipino. Giit pa ni Marcos, hindi lang po daw dapat sa papel nakikita ang pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipagpapatuloy daw ng pamahalaan ang mga reforma at polisiya nito sa ekonomiya para maramdaman ng mga pangkaraniwang Pilipino ang pag-angat ng kalidad ng kanilang buhay. At kung Trade Union Congress of the Philippines po naman ang siyang tatanungin, dapat daw patunayan ng gobyerno ni Marcos na upper middle income talaga ang Pilipinas. Pamamagitan daw po na mas mataas na aumento sa sweldo. Habang ang Ibon Foundation naman, iginigiit na baliwala ang bagong status na yan ng bansa kung hindi naman ito nararamdaman ng milyong Pilipino na naninirahan pa rin sa kahirapan at binanggit po ng Ibon Foundation, ito po isa lamang propaganda. Samantala, umakyat po ang pandaigdigang presyo ng diesel at kerosene sa ikatlong araw ng trading. Sa pinakahuling datos, posibleng tumaas ng 80 sentimos kada litro ang singil sa diesel. Hanggang piso naman po ang tinatayang patong sa kada litro ng kerosene. Sa kabila naman po niyan, posibleng matapyasan ang presyo ng gasolina ng 70 sentimos kada litro. Inaasahan namang bababa pa ang presyo sa pandaigdigang merkado sa mga natitirang araw ng trading. Lalo't may usad na ang negosasyon sa pagitan niya ng Amerika at ng Iran. Umalma ang grupo ng mga employers naman sa 85 pesos na aumento po sa arawang sweldo sa Metro Manila. Sa programang ito, sinabi po ni Employers Confederation of the Philippines Governor Frederick Marquez Jr. na bagamat kanilang iginagalang ang desisyon ng Wage Board, natataasan ang ilang employers sa aumento. Anya, kakayanin po naman daw i-absorb ng ilang kumpanya ang aumento pero posibleng may mga magbabawas ng empleyado para namang hindi mauwi sa pagkalugi o pagsasara ang negosyo. Nagbabala din po si Marquez na posibleng magdalawang isip ang ilang investors na magnegosyo sa bansa kung masyadong mataas ang cost of labor. Yeah, definitely it will have effect because of course investment as they pour in or they come in, they will look at what is best for them with the objective of making some profits for them, no, when bakit pa sila mag-invest kung hindi naman sila kikita, no? So definitely there will be some effect. Yan po ang tinig ni Federico Marquez Jr., ang governor po ng Employers Confederation of the Philippines at miyembro din po ng Wage Board. Samantala, nakatakdang bumisita sa Pilipinas ang delegasyon ng 25 executives at investors mula Amerika ngayong buwan, ayon po sa Philippine Trade and Investment Center. Layo ng 5-day trip na mapalakas ang economic ties ng dalawang bansa at mahimok ang iba pang US companies na mamuhunan sa Pilipinas. Dadalo din ang delegasyon sa isang business forum ng mga lokal na bangko, mga grupo ng negosyante at American Chamber of Commerce of the Philippines. Kasama po sa mga tatalakayin ay green energy, banking, internet services, manufacturing, tourism at shipping. At pinag-aaralan po naman daw ng DA ang posibleng pagpigil sa pag-angkat ng 5% broken rice para maprotektahan ang mga lokal na magbubukid. Napansin daw po ng DA na mas pinipili po ng mga mamimili ang mas mura at kalidad na rice imports kaysa sa lokal na bigas. Kaya't may mga traders daw po na malakas ang loob na mambarat ng mga magbubukid. Nanawagan po ang DA sa mga stakeholders na huwag muna pong mag-angkat ng bigas na mas mataas po sa 25% broken ang kalidad po simula ngayong buwan. Inaatasan din po ng DA ang Philippine Rice Research Institute na mamahagi po ng panibagong seed variety sa ating mga magbubukid para sa mas maganda at masaganang ani siya nawa. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH.
Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.